Isang miyembro ng Rizal CIDG ang nagbuwis ng buhay sa pagganap ng kanyang tungkulin. Bagamat siya ay off-duty, di inalintana ang panganib maging buhay man ang kapalit nito. Ito ang pinatunayan ng isang pulis na si SPO1 Cornelio Beranya. Dalawang taon ng kasal sina SPO3 Cornelio Beranya at may bahay nitong si Donna Beranya. Biniyayaan sila ng 3 gwapong anak na lalaki na ngayon ay nasa kolehiyo na. Pawang malapit sa kanilang ama ang 3 lalaking anak ni SPO3 Beranya. Sa katunayan, magkasama sila sa halos lahat ng mga aktibidad. Kahit nga sa personal na usapin sa pagitan ng mga anak ay present ang tatay na pulis. Masyado siyang hands-on. Kasi mula pa nung pagkabata nila, lahat ng mga activities ng mga anak ko, nandun siya mula sa prep graduation, high school graduation, pagkuha ng card, siya kumukuha, yung mga ganung bagay. So masyado siyang attached sa mga anak ko, lalo na sa mga special activities sa buhay nila. Ako nga wala pa sa mga ibang graduation, pero siya never siyang nag-absent. Hanggang first communion, kumpil, present siya sa lahat ng yun. So ganun siya sa mga anak niya, kalapit. Taong Setyembre 1997 nang pumasok sa serbisyo si SPO3 Beranya. Isang lifelong dream ni Beranya ang mapabilang sa halay ng mga pulis. Sa pagkakapasok niya sa serbisyo, kinakitaan siya ng iba yung sigasig at dedikasyon sa kanyang trabaho. Bagamat abala din siya sa trabaho bilang isang alagad ng batas, di niya nakakaligtaan ang tungkulin sa kanyang pamilya. Napatunayan ang kanyang pagiging hands-on sa kanyang asawa at mga anak. Siya ang nagsisilbing tagaluto, naglilinis at nag-aayos ng mga gamit nito sa kanilang tahanan. Siya talaga yung houseman. Siya yung namamalengke, nagluluto, nag-aayos ng mga gamit ng mga anak niya, gamit ko, yung isusot ko sa office. Pag pinakita ko sa kanya, sabihin niya, wag yan, ito isuot mo, ganon. Kumbaga, siya talaga yung, basta nasa bahay siya, nakakalimutan niya na yung trabaho niya bilang pulis. Isa lang siyang ordinaryong asawa at ama sa mga bata. Tunay ngang magkasundo si SPO3 Beranya at kanyang 3 anak. Patunay dito ang paghingi ng 3 binatilyo ng love advice sa kanilang ama. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, 3 kasing lalaki yon, mga binata na. Out of place ako sa bahay namin. Kasi 4 sila, marami silang mga activities na ginagawa na hindi ako kasali. Kagaya ng nagbabasketball sila, nagfa-firing, nagja-jogging. Lagi na lang nilang sinasabi sa akin para hindi ako masaktan, ako ang kanilang muse sa lahat ng mga activities nila. So, marami silang mga secrets. Pati yung pagbubukas ng pinto ng bahay, sindikato nila yon. Pag tulog na ako, magtatawagan sila, sabihin nila, sige pa, tulog na si Ma, sabihin namin, kanina ka pa dumating. Pag nagtanong siya kung ano oras ka dumating. Yun, ganun sila ka-close mag-aam. Maraming masasayang alaala rin ang iniwan si SPO3 Beranya sa kanyang mga anak. Basta we see to it na every Sunday, kumpleto kami. Kumakain kami ng sabay-sabay ng lunch. Magmumolling kami buong maghapon. Pag kailangan nilang kasama yung mga girlfriends nila, kasama namin. Kasali kami sa dates ng mga anak ko. Every Saturday, papamasahe kami mag-asawa, magkasama, nagpapaiwan yung mga bata. Yun yung mga bagay na namimiss ko na ngayon. Dahil nga sa kanyang dedikasyon sa trabaho, hindi madalas makapiling ni SPO3 Beranya ang kanyang pamilya at sa kanyang pagkakasawi, naiwan niya ang isang pamilyang masaya at puno ng pangarap. Kasi siya, hindi naman regular na daily ang pagpasok niya. Meron silang duty na 2 days duty, 2 days off. So,
hindi pa, yung off na yon hindi pa yun sigurado kung darating siya o hindi. Pag merong operation, hindi siya darating. Sinasabi daw ni SPO3 Beranya sa may bahay nito na pangalawa lang siya sa buhay ng mister at number 1 ang trabaho nito. Pasensya ka na, misis, kasi number 2 ka lang sa buhay ko. Ang number 1, yung trabaho ko. Pinasok ko to, so dapat panindigan ko kung ano yung responsibilidad ko sa Pilipinas. Sabihin man natin baduy, pero yun eh. Yun yung paniniwala niya. Yun. Sa isang operasyon ng PNP CIDG Rizal, nasawi ang dapat sanay off-duty ng si SPO3 Beranya. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga pulis ng sandaling yon, sumama si SPO3 Beranya sa operasyon para hulihin ang mga most wanted ng Rizal. Di akalain ng kanyang pamilya na ito na pala ang kanyang huling araw sa serbisyo. Nasawi si SPO3 Beranya sa engkwentro. Yung pagpupulis kasi gusto ng asawa ko yun. Ginusto niya yun. So, pinapagpasalamat ko na nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin niya yung bagay na gusto niya. Siguro, ang hindi ko lang talaga matanggap, namatay siya dahil sa trabaho niya. Pero siguro kahit sinong pulis, ito yung gustong magiging katapusan niya eh. Kasi ang gusto niya nga magsilbi, magtrabaho. So, kailangan tanggapin ko yun. Kasi sabi nga niya, number 2 lang ako. So, at least pinanindigan niya kung ano yung kanyang pinaniniwalaan na magsilbi ng tapat para sa bayan natin. Tanging ang singsing na lang ng asawa ang naiwan at nagsisilbing alaala nito sa asawa niyang si Donna. Kasi ang ginawa ko, pinagsama ko na yung wedding ring namin. After niyang mamatay, pinagsama ko na siya. Ibig sabihin, isa na lang kami ngayon, dalawa. Hindi siya nawala. Nandito lang siya sa puso ko. Siguro, namimiss ko na siya. Miss ko na siya. Sa kalagitnaan ng aming panayam sa may bahay ni SPO3 Beranya, nagbiro pa ito patungkol sa sweldo ng asawa niya. Ayon pa kay Donna, pipilitin niyang maging ama para sa kanilang 3 anak na lalaki. Namimiss ko na siya. Miss ko na siya. Lalo na yung sweldo niya. Kasi hindi na ako nakakatanggap ng sweldo. Ako na lang ngayon ang bumubuhay sa mga bata. Ako na lang ngayon ang kumakausap pag may problema. Ang problema ng mga anak ko, problema ng lalaki. So, pinipilit ko na rin magpakalalaki ngayon. Buti na lang, yung mga bayarin namin sa eskwelahan, may insurance kami sa PSNBFI. So, yun yung mga nagtatawid sa amin ngayon. Sa pagdiriwang ng 59th anniversary ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ng kanilang director na si Police Director Samuel Pagdilaw, binigyan ng pagkilala ang bayaning pulis. Nagpaabot din ito ng tulong sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Tsaka hindi naman nagkukulang ang pamunuan, lalo na ng CIDG, sa pagtulong sa akin sa mga kailangan kong mga papeles. Si Sir Pagdilaw, nung nakaraang anniversary ng CIDG, binigyan nila ng recognition yung asawa ko, yung ginawa niya, yung maliit na ginawa niya para sa PNP, para sa bayan natin. Sa lingguhang flag raising ceremony naman na ginanap noong nakaraang Lunes, kasabay ng 21st founding anniversary ng Philippine National Police, nag-alay ng bulaklak ang may bahay nitong si Donna kasama ang hepe ng PNP na si Police Director General Nicanor Bartolome. Pero hopefully, matatanggap ko na rin yung mga inaasahan kong benefits mula sa PNP kasi nandun naman na yung mga papeles namin.
siguro matatanggap ko na rin yun. Kasabay din ito ang pagkakaloob ng PNP ng 250,000 piso bilang tulong na din sa mga naulila ni SPO3 Beranya at inukit ang pangalan nito sa bantayog ng mga bayaning namayapa, tanda ng pagbubuwis nito ng kanyang buhay sa pagganap sa tungkulin. Ito naman ang mensaheng iniwan ni Donna Beranya para sa mga pamilya ng mga pulis. Sa totoo lang, napakahirap intindihin ng mga asawa natin na nagtatrabaho ng mga pulis. Kasi hindi maganda ang imahe ng mga pulis. Pag sinabing, anong asawa mo, pulis? Pangit agad. Hindi po totoo yun. Napakaswerte po natin at ang mga asawa natin, lahat yan, mga bayani na sila ng bayan. Kaya sila naghahanap buhay para sa atin, hindi lang para sa atin, para sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang tayo ang kanilang pinagtatrabaho. Kung may mga pagkukulang man tayo sa kanila, isipin din natin na baka may pagkukulang din tayo, hanap lang din tayo ng hanap sa kanila. Tao lang din sila na pwedeng magkamali. So, intindihin natin yung mga asawa natin. Tsaka, mahalin natin yung asawa natin. Wala tayong ibang gagawin kundi mahalin lang ang asawa natin, pagtiwalaan natin. Para hindi tayo magsisi sa huli. Kasi hindi ako nagsisi. Nung namatay asawa ko, wala akong ginawa kundi mahalin lang siya habang buhay siya. Si SPO3 Beranya ay isang bayani sa puso at isip di lamang ng kanyang pamilya, ngunit maging ng bawat pulis. Naglaan ng isang serbisyong may pagkukusa para sa kanyang bayan, isang pagpupugay para sa ating Hero Cup.